Paano kung ang taong pinakabawal mahalin ay laging nasa harap mo? Hindi siya estranghero, hindi rin siya ex, asawa siya ng kapatid mo. At ang mas masakit, alam mong mali, pero araw-araw, mas lalo kang nahuhulog. Isang kwentong nagsimula sa tingin at nagtapos sa isang desisyong hindi na maibabalik. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin ng mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula. Alam mo yung pakiramdam na alam mong mali, pero hindi mo mapigilan. Ito ang kwento ng isang babaeng nahulog, hindi sa estranghero, kundi sa asawa ng sarili niyang kapatid. Sa loob-loob niya, paulit-ulit ang tanong, mali ba ang magkagusto ako sa asawa ng kapatid ko? Hanggang tingin lang naman, wala akong balak. Hanggang tingin lang. Pero minsan, ang mga bagay na sinasabing, hanggang tingin lang, ang unang hakbang papunta sa mas malalim na kasalanan. Isang umaga, sabay-sabay silang nag-aalmusal. Magkapatid. At ang asawa ng isa. Nagkumustahan sila tungkol sa tulog nila kagabi. Biglang napunta ang usapan sa ingay na narinig sa labas, may kumalabog daw. Sumagot ang lalaki, may halong biro, may parinig, may kahulugan. Hindi nagpahuli ang ate. Sumagot din siya, parang ordinaryong usapan, pero may tensyon sa pagitan ng mga salita. Tahimik ang kapatid niyang asawa, pero ramdam ang kakaibang init sa hangin. Doon nagsimula ang mga tingin na mas tumatagal ng ilang segundo. Isang araw, hindi sinasadya ng ate na masaksihan ang pagiging sweet ng mag-asawa sa sala. Isang eksenang dapat ay pribado. Isang eksenang hindi niya dapat pinapanood. Pero hindi siya agad nakaalis. Nang kumalabog ang pinto, naputol ang sandali. Nagkaroon ng tensyon. At doon nasabi ng lalaki ang linyang, "Hindi mo ate yon." Isang linya na parang apoy. Isang linya na nagpasiklab ng away. Isang linya na hindi na mabubura sa isip ng ate. Naiwan silang dalawa. Isang araw, lumabas ang kapatid para mag-grocery. Naiwan silang dalawa sa bahay. Lumabas ang lalaki mula sa kwarto, bagong ligo, nakabalot lang ng tuwalya. Hindi niya alam kung aksidente ba iyon o sinadya. Napayuko ang ate. Tinakpan pa niya ang mukha gamit ang libro. Pinilit maging kalmado. Pero ang puso niya, hindi mapakali. Maya-maya, pumasok ang lalaki sa kwarto. At doon nagkaroon ng desisyon. Hindi siya tinawag, hindi siya pinilit, pero siya ang sumunod. Ang desisyong hindi na maibabalik. Pagpasok niya sa kwarto, alam na niya ang ginagawa niya. Alam niyang mali, alam niyang kapatid niya ang masasaktan. Pero sa sandaling iyon, mas malakas ang tukso kaysa konsensya. Nagharap sila, walang pumipigil, walang umaawat, isang bawal na sandali, isang desisyong hindi na mabubura. At sa isip niya, alam kong mali, pero bakit ba ang sarap ng bawal? Ang mas malalim na tanong. Sa huli, hindi lang ito kwento ng tukso. Ito ay kwento ng inggit, pagnanasa, at pagtataksil na nagsimula sa simpleng tingin. Dahil minsan, hindi nagsisimula sa halik ang pagkakasala. Nagsisimula ito sa tanong na, hanggang tingin lang naman, di ba? Hindi lahat ng bawal ay nangyayari dahil sa kasamaan. Minsan, nangyayari ito dahil may kulang. May tahimik na inggit, at may pusong matagal nang naghahanap ng pansin. Pero kapag ang linya ay nalampasan, wala nang atrasan. Hindi mo na mababawi ang tiwala. Hindi mo na maibabalik ang dating pamilya. At ang tanong na lang ay, worth it ba ang isang sandali? Kung kapalit nito ay habang buhay na konsensya. Dahil minsan, ang pinakamasarap na bawal, ang siyang pinakamasakit balikan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, pipiliin mo ba ang tama? O ang gusto ng puso mo? Comment below. At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba. Maraming salamat po.